Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad to. Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. Sa topic natin ngayon for today's reflection, o ang mabuting balita sa araw na to. May moment ba na sa buhay mo na talagang pinlano mo, inayos mo para sa iyong buhay, pero sa kabila na yan ay nasira lang? Di ba? So itong Pasko na to, may plano po, no? May plano ang Diyos na magkakatawang tao isisilang ating Panginoon Jesus. Subalit, may mga taong involved na wala naman sa plano, na nasira ang kanilang plano, di ba? At ito nga si Mama Mary, di ba? At itong si Saint Joseph. Itong si Saint Joseph, no, na kung saan ay engaged na kay Mama Mary, pakakasalan na itong si Mama Mary, no? Siguro sa panahon natin ngayon, di ba? Nagpasukat ng trahe de boda, naghahanap na ng barong, no? Para sa mga abay, at yung venue, no? Ni-reserve na, at marami nang in-invite ng mga ninong at ninang, mga kamag-anak. Subalit, isang balita lang ay nasira ang lahat. Di ba? So nung nalaman ng ni Saint Joseph na buntis itong si Mama Mary na kanyang pakakasalan, naguluhan siya. Di ba? Naguluhan siya. Pero ang maganda dito kay Saint Joseph, no, naging mahinahon siya. Hindi siya kagad nagalit. Pero kung tutuusin, no, sa normal na buhay po, kung sa'yo mangyari ito, di ba? Na pakakasalan mo na yung girlfriend mo, engaged na kayo, tapos malaman mo buntis, natural magwawala ka. Yan po ang normal na reaksyon ng isang lalaki. So ganun din po kay Mama Mary, no, na alam niya ikakasal na siya. Pero hindi niya alam na may parating. Bagamat magandang balita, pero nung sa una pa lang hindi niya maintindihan. Kaya nasira din ang plano ni Mama Mary. Kaya sabi sa Kawikaan chapter 19 verse 21, marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Di ba? Kaya nung nagsalita na itong yung anghel kay Mama Mary, na itong si Saint Gabriel, na maglilihi ka at isisilang mo ang bata, gusto sa maglilihi ka sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Subalit nung una rin, hindi rin maintindihan ni Mama Mary, paano mangyayari yan, dalaga ako, no? Mga anak ko. Subalit po, ganun din kung anong reaction ni Saint Joseph, naging mahinahon din si Mama Mary. Kaya sinabi sa anghel, kung ano ang kalooban mo ay isang masusunod. Kaya itong si Saint Joseph, no, nakakabilib din po ang kanyang karakter. Nung panahon na yun kasi talagang sobrang higpit, no? Kapag ang babae na buntis, babatuhin po siya hanggang sa mamatay siya. So itong si Saint Joseph, no, bukod doon sa sarili niyang malungkot siya, hindi niya maintindihan kung anong gagawin niya, iniisip pa rin niya yung kapakanan ni Mama Mary. Baka kung anong gawin ng tao sa kanya, no? Baka batuhin siya hanggang sa mamatay, magbubuntis pa naman siya, at ang kanyang ibubuntis ay itong ating mahal na Panginoon Jesus, no? Na kung saan ito nga Pasko, no? Papalapit na Pasko na ating ipinagdiriwang. Pero later, no, nung malaman na nila na talagang kalooban ng Diyos ang mangyayari sa kanilang dalawa, niyakap nila, sinunod ang plano ng Diyos, isinatabi ang kanilang personal na buhay. Bagamat maayos sila at niyakap, talagang sinunod nila ang Diyos. Ganyan po sa ating buhay na kung saan minsan nagpaplano tayo, nag-negosyo ka na, di ba? Ayos na, nandyan na yung venue, nagbayad ka ng renta, di ba? Nandyan na yung mga produkto mo, tapos mabalitaan mo na may problema, guguwang mundo mo. Ganun din po sa pang-araw-araw nating buhay na nag-apply ka, mag-abroad ka, alam mo paalis ka na, tapos may mga aperya pa, at ano pa, o minsan naman, no,
marami kang plano sa buhay, nalaman mo, pa-check up ka, may cancer ka palang malalaman. So marami po, no? Minsan talaga hindi natin maintindihan, pero at the end of the day, ang plano pa rin ng Diyos ang masusunod. At kung tayo ay susunod doon, bagamat minsan ayaw natin, naguluhan tayo, yan po natin. Kasi Lord, wala namang ibibigay si Lord ng hindi the best. Sigurado po, the best po ang kanyang ibibigay. Kaya yan po ang ating lagay sa ating puso't isipan. Minsan talagang mahirap intindihin ang mga bagay na plano ni Lord. Pero at the end of the day, malalaman natin kaya pala dahil may plano talaga sa akin ng Diyos na napakaganda. The best pala. Buti na lang di ako nagwala, di ako nagalit, hindi nagtahimik lang ako, sumunod lang ako sa gustuhan nila. Kaya sa mga kapatid natin na nanonood sa ating vlog, kung nalaman mo na may sakit ka, na hindi mo alam, malala na pala, pamilya mo magulo, at na-bankrupt ka na, hirap ka na sa financial, sabihin mo kasi napakasimpleng dasal na kung hindi maniwala at magtiwala sa ating Panginoon Jesus, ay tsak na yung pagkakalog sa iyo sa tama. Tayo mo na lang, Lord, i-bless yung mga kapatid natin na nanonood sa aking vlog. Maramis na humihirap sa kanilang katawan dahil sa kanilang karamdaman, pagalingin niyo po, Lord. Ganun din po sa pamilyang nagkakagulo na hindi maintindihan, naway masunod ang plano mo sa kanila at maging mapayapa, mapamahali ang bawat miyembro ng pamilya. Ganun din po sa financial, Lord, na kung minsan parang wala nang pag-asa, kundi parang kulang na lang lagi, hindi sapat ang aming kabuhayan. Alam naman po natin, hindi nyo kami pababayaan o hindi iwan. Ang lahat ng kiniling namin sa matapos na pangalan ng Panginoong Jesus, sabi, God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Jesus Christ, Son. Thank you very much, my friend.